So magsimula tayo mga guys, no? So bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. So binabati ko kayo mga minamahal na kapatid, mga kababayan, sa pagbati namin mga Muslim na siyang pagbati ng lahat ng mga propeta, ang pagbating Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibig sabihin doon, Assalamu alaikum ay sumayin niyo nawa ang kapayapaan, ang pagpapala ng dakilang lumikha, walang iba kundi ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At magandang umaga po sa inyo lahat. So, sino po dito sa inyo na hindi pa Muslim? Pwede pakitaas ang Panginoon. Tatlo lang, no? So, alhamdulillah, ako pala si Brother Abdul Kadir. Pangalan ko po dati, nang ako pa isang Katoliko, ay Renato Bungkalis. Ako po ito buong buol, ng Bisaya. Pero tatagalogin ko lang dahil may mga iba sa atin dito na hindi nakakaintindi ng Bisaya. So, nakaintindi na yata kayo Tagalog. So, tatagalogin na lamang, no? So, alhamdulillah, unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoong may kapal, ang Panginoong Allah, sapagkat binigyan natin ang pagkakataon na magsama-sama sa umagang ito, o sa hapon na ito. At pangalawa, nagpapasalamat rin po kami sa inyong mga mahal na kababayan, kapatid, sapagkat kayo po ay nagpaunlak sa aming paanyaya na kung saan ay pumunta dito sa istirahat. So marami pong salamat sa inyo po paunlak. Alhamdulillah. So ngayon ay magbabahagi kami sa inyo ng kaalaman sa Islam, at kung may mga katanungan po kayo na nais niyong bigyan ng linaw, ay welcome po magtanong sa Islam. No? Kasi dati rin po akong Kristiyano na kung saan marami akong katanungan sa aking sarili nung ako pa hindi pa Muslim. No? So, sisimulan ko sa sinabi ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah, sa maluhating Quran. Sabi niya, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un." Ibig sabihin dito, kasi Arabic ito sa Tagalog, sabi ng dakilang lumikha, ang Panginoong Allah, sabi niya, "Inaakala niyo ba o kayong mga tao na kayo ay aking nilikha na walang dahilan? Na para baga kayo ay naglalaro lamang dito sa mundong ibabaw?" So, tinatanong ng ating dakilang tagapaglikha na tayo ba ay nilikha dito na naglalaro lamang o may purpose ang Diyos sa atin kung bakit tayo umiral sa mundong ibabaw? So may regalo po sa makakasagot. Ano ba ang dahilan? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Kasi sabi ng Diyos inaakala nyo ba na kayo ay nilikha ko para kayo ay maglaro lang? So sa palagay nyo kapatid, kababayan, ano ang dahilan ng Diyos kung bakit tayo nilikha? Unahin natin yung mga hindi po Muslim para bigyan din sila ng idea. Ano kaya ang dahilan natin ng Diyos? Nilikha ba tayo para maglaro lang? Hindi, di ba? May purpose ang Diyos sa atin. Hindi tayo tulad ng mga hayop na walang pag-iisip, kain, tulog lang, di ba? Tayo mga tao, meron tayong talino, intellect na binigay sa atin ng Diyos. Kaya itong katanungan ito yung bigyan din ng pansin. Ano ba ang dahilan? Bakit pa tayo nilikha ng Diyos? Para ba magpakasaya, mag-asawa, magkaanak, magtrabaho, kapag dating ng sahod ay magpapadala ng pera sa Pilipinas? Yun lang ba? Umiikot lang ba dito yung buhay natin? O mayroong pinakamalaking purpose ang Diyos sa atin? Bakit niya tayo nilikha? Brother, ano sa palagay mo, brother? Para rin sumamba. Para sumamba sa Kanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Yun ang magandang sagot, bro. Tumpak. Mamaya may regalo ka sa akin. Hindi pa din nila dito Ano pangalan mo, bro? Milky. Masya Allah, brother Milky. Nakuha mo yung sagot, brother. No? Kasi kailangan ang Diyos ang sumagot dito kung anong dahilan talaga. Tayong mga tao, maaaring mayroon tayong mga haka o mga paniniwala, pero ang Diyos ang dapat sumagot. Ano ang sagot ng Panginoong Diyos o Panginoong Allah sa Quran? Sabi niya dito sa Quran, sa chapter 51 verse 56, sabi niya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa
ila liya'budun. Yun ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Sabi ng Panginoong Allah doon, ng Panginoong Diyos, at hindi ko nilikha ang mga inkanto, kasi may nilikha ang Diyos maliban sa tao, may inkanto, hindi natin nakikita, di ba? At ang mga tao, maliban na sambahin nila ako. So tama yung sagot mo, Brother Wilkie. Nakuha mo, tumpak na sagot mo na nilikha tayo upang sumamba sa Diyos. Ayan, kasi mo. Yun ang dahilan. Pero nakakalungkot, marami sa mga tao ngayon, hindi nila alam ang dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos. Di ba? Kaya wala silang ibang focus kundi makamundong bagay lang. Di ba? Magkapera, paano yumaman, paano, di ba? Hindi na nalikha pala tayo na may dahilan yung sambahin natin ang nag-iisang tunay na Diyos. At ang mga tao nakakalungkot, inabutan sila ng kamatayan na sila ay namatay na hindi na nakikilala. Hindi na nasamba yung tunay na Diyos. Di ba? At sila yung mga taong kabilang sa mga taong talunan. Kaya nga ang pinakamalaking aral sa Islam, mga brothers, mga kababayan, ang pinakamataas na aral ng Islam, yung masamba mo ang tunay na Diyos. Sambahin mo siya. Yan ang pinakamataas na aral ng Islam. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit nilikha niya tayo. Yung makilala natin ang tunay na Diyos. Masamba natin ang tunay na Diyos. Dahil sa panahon ngayon, napakamaraming tao na ang sinasamba nila hindi yung tunay na Diyos. Maraming tao na sa pagsumamba, ang Diyos nila ay baka. Maraming tao na sumamba, ang Diyos nila ay isang tao din, tulad natin. May mga tao na sumamba na ang Diyos nila ay bato, siminto, di ba? May mga tao sumamba na ang Diyos nila ay isang puno. So maraming mga tao, kapatid, mga kababayan, na kung saan ay maraming tao na hindi nila kilala ang tunay na Diyos na kanilang sinasa. Anong gusto mong, bro? Pili ka, bro. Pili ka. Ano yan, damit? Ito yung para sa ulo. Ano yung ganun? Ayan na lang. Pala ito. Balaban. Oo. Para sa gamit dito sa ating lihim. So sa Islam, ang aral dito ay ang sambahin mo ang bukod tanging nag-iisang Diyos. At saka pa yung ibang mga aral. Yun ang pinakamataas. Kaya nga, ang dakilang tagapaglikha, dahil mahal niya tayo, hindi tayo pinapabayaan, paano natin siya masamba? Nagpadala siya ng mga propeta, mga mensahero, para turuan ang tao, para ang mga tao hindi maligaw. Pinadala si Abraham, di ba, si Noah, mga propeta ito, si Moises, Jesus Christ, si Prophet Muhammad. Isinugo sila ng nag-iisang Diyos para ang tao ibalik sa pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Kasi ang mga tao, pag after ng mga propeta, nangaligaw naman sila. Sumasamba ng bumabalik sa pagsamba sa mga inukit ng kamay. Di ba? Di ba sa atin sa Pilipinas, pag sumamba mga tao, nandun na sa larawan na nakatingin, humihingi ng tulong, di ba, sa kasya de bulto, sa imahin, litrato. So, ang mga propeta, ipinadala ng Diyos, unang Allah, para ibalik ang tao sa pagsamba sa Kanya. Kasi yan ang purpose kung bakit nilikha ang sangkatauhan para masamba lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. At yun ang mensahe ng lahat ng mga propeta, magmula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad. Sabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ibig sabihin dito, sa ating wikang Tagalog, sabi ng dakilang lumikha, tunay na ako ay nagpadala ng mga sugo, propeta, sa bawat bansa, sa bawat nasyon. Ano ang purpose? Upang sambahin lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Yung nag-iisang tagapaglikha. Yan ang panawagan ng mga propeta. Na sumamba kayo sa nag-iisang tunay na Diyos. Sabi nila, فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. At ang inyong Diyos ay nag-iisa lamang. Yan ang mensahe ng mga propeta. At pangalawa, ang kanilang mensahe, wajtanibu tagut. Layuan, iwasan, talikdan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Yung mga Diyos-Diyusan, hindi totoong Diyos. Di ba? Halimbawa, yung baka na sinasamba ng mga Hindu. Elefante, di ba? Sinasamba sa mga hayop. Oo. Di ba? Maraming mga kamay. May mga babae pang ng Diyos. Si Gautama Buddha, na isang tao. Nung namatay si Buddha, ginawa ng larawan. Ngayon, ginawa ng Diyos ng mga Buddhist. Di ba?
Yan ay mga tagot. Yung mga apoy, yung mga puno, yung mga simento, alam natin kung ano yung mga na hinaharapan ng mga tao kapag sumamba. Sabi ng mga propeta, lumayo kayo dyan. Iwasan nyo yan sapagkat yan ang magpapahamak sa inyo sa kabilang buhay sa inyo. Kaya mga kapatid, yung pagsamba sa iba, bukod sa tagapaglikha, yan ay karumal-dumal na kasalanan na hindi mapapatawad. Alam niyo po, kapag ang tao namatay, inabutan siya ng kamatayan na ang sinamba niya, hindi yung naglikha sa atin, hindi yung nag-iisang Diyos. Sumamba siya halimbawa kay Jesus, kay Maria, sa mga propeta, sa anghel, sa espiritu, o sa anumang nilikhang bagay. Yan ay magpapahamak sa kanya sa impyernong apoy. Dahil sinabi ng Panginoong Diyos ang Allah, Inna Allaha la yaghfiru ay yusraka bihi. Ibig sabihin, sinabi ng Diyos, tunay na hindi ko pinapatawad ang kasalanang bigyan ako sa katambal o bigyan ako ng katambal sa pagsamba. Naunawaan niyo yung pagtatambal sa pagsamba, mga kapatid? Yung sumamba pa tayo ng iba maliban sa dakilang tagapaglikha, sa nag-iisang Diyos. Wa yaghfiru maduna dhalika liman sya, at pinatapatawad ko, sabi ng Diyos, ang Allah, ang lahat ng anumang kasalanang nagagawa ng tao maliban sa kasalanang pagtatambal sa pagsamba sa akin. Yung pagpatay, panggagahasa, paggamit ng mga shabu o anong mga masamang elemento dyan, yan ay mapapatawad ng Diyos kung kanyang nanaisin. Subalit yung kasalanang pagtambalan siya sa pagsamba, yung sumamba ka ng iba maliban sa kanya, yun ang hindi niya mapapatawad. Kaya dapat matanggal sa atin itong kasalanan na ito, mga mahal na kapatid. Baka hawak sa atin ito at namatay tayo na tayo sumamba ng iba maliban sa kanya, tunay na tayo kaawa-awa. Kahabag-habag tayo doon sa kabilang buhay sa impyerno. Kaya nga sabi ng mga tao sa impyerno, natin mababasa sa loob ng Quran, sinabi ng Panginoong Diyos, ang mga tao sa impyerno ay magsasabi ng ganito, Alo law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ibig sabihin dito, yung mga tao na andun sa impyerno, tinatapon, nasusunog sila sa impyerno, napakainit doon, magsasabi na, kung ginamit lang sana namin ang aming pandinig, ang aming mga talino, disin wala sana kami dito sa naglaglablab o nasa apoy sa impyerno. Nagsisisi ang tao sa impyerno. Magsisisi sila ng sobrang pagsisisi pero wala na silang magagawa. Meron mo ba tayong pagkakataon na bumalik dito sa mundong iba mo para magsisi? Wala na. Isa lang ang buhay natin. Kaya huwag natin sayanin, mga kapatid, habang nabubuhay pa tayo. Ang Panginoong Diyos, ang Allah, ay mapagpatawad, huwal ghafurur rahim. Maawain siya sa atin. Subhanallah. Napaka-maawain niya. Binigyan tayo pagkakataon. Yan, inaanyayahan kayo ng Diyos, ang Allah, para marinig ang kanyang mensahe. Nandito kayo, tanda na mahal kayo ng Diyos. Isa sa tanda na mahal kayo ng Allah, kayo ay inakay dito. At kami ay ginamit lamang. Pero ang dahilan ng pag-anya sa inyo dito, ang Diyos ang nag-utos sa amin dito, na kung saan ay kayo ay makarinig ng katotohanan. Kaya mga mahal na kapatid, ang turo sa Islam, ang sumamba lang tayo sa tagapaglikha, ang lumikha sa atin. At huwag tayong sumamba sa mga nilikhang bagay. Mga kapatid, ang lahat ng relihiyon sa balat ng lupa, ang mga relihiyon maliban sa Islam, tandaan ninyo, ang lahat ng relihiyon maliban sa Islam ay nagkakaisa sa paniniwala. Sa turo nila na ang Diyos daw ay maaring magiging baka, magiging tao, magiging espiritu, magkatawang tao, kaya yung mga tao sumamba sa kapwa nilikha. Nagpapahintulot ang ibang relihiyon na sumamba sa kapwa nilikha maliban sa Islam, sapagkat ang Islam, ito ay dalisay na ang pagsamba nito doon lang nakapokus sa lumikha ng lahat, ang lumikha sa atin. Ito yung palatandaan ng tunay na relihiyon, nagtuturo kung sino yung lumikha sa atin, yun ang sambahin natin. Huwag tayong sumamba sa kapwa nilikha, tao man yan, anghel man yan, propeta man yan, kahoy, bato man yan, nilikha lang yan, tulad natin. Sino ang dapat sambahin? Yung lumikha ng lahat. Tinatawag sa Arabic, Allah. Ano ang sabi ng Panginoong Diyos ang Allah sa Quran? Na sinasabi niya,
Ya ayuhan nas. Sabi ng Panginoon Diyos ang lausang katauhan. Inaanyayahan niya kanyang mga nilikang tao. A'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Sabi ng Diyos ang Allah, sambahin niyo mga tao, ang Diyos na lumikha sa inyo. Walladina min qablikum la'allakum tattaqun. At ganun din, Diyos na sinamba ng mga nauna pa sa inyo. Sino yung Panginoon na sinamba ng mga nauna sa atin? Walang iba kundi lumikha na. Kaya nga ang mensahe ni Noah, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang mensahe ni Abraham, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos sa lumikha, ang mensahe ni Moises, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos sa tagapaglikha, ang mensahe ni Jesucristo, ang sambahin lamang ng nag-iisang tunay ng Diyos. Kaya nga ang Pangulong utos ni Kristo sa Biblia, Marcos 12:29, sabi niya, o ang kanang Israel, ang Panginoon nating Diyos, isinasama niya ang kanyang sarili. Sinama ni Kristo ang kanyang sarili, nating Diyos, iisang Panginoon lamang. Sambahin siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong isip. Kaya mga kapatid, ang mensahe ng lahat ng mga propeta ay ang sumamba lang tayo sa tagapaglikha. At ito ang mensahe ng Islam. Na ang sambahin natin yung lumalang sa atin. Layuan natin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga nilikhang bagay. Ano pa ang sabi ng tagapaglikha? Alladhi ja'alakumul ardan firasan was samaa binaan wa anzala minas samaa ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ang sabi ng dakilang tagapaglikha, sambahin niyo ang Panginoon na lumikha sa inyo na siyang nagladlad nitong kalupaan. Itong kalupaan mga kapatid, di ba biyaya ng Diyos sa atin to? Kung hindi niya nilikha ang lupa, saan tayo titira? Di ba dapat naisip ng tao ito, utang na loob natin sa Diyos ito, sa Allah. Niladlad niya ang kalupaan para ating tirahan. Kung walang kalupaan, saan tayo titira? Di ba? Walang tao. At nilikha niya ang kalangitan bilang ating masisilungan. Di ba? Kung walang kalangitan, yung araw, sobrang init kung walang, di ba? Walang harang. Di ba? At mula dito mga kapatid, ang hapag at awan ng alas sa atin ng Panginoong Diyos, nagbaba siya ng tubig ulan. Anong purpose? Para tumubo yung mga pananim. Para meron tayong makain. Yung palay pa kung walang ulan, walang tubig, mabubuhay ba yan? Mamunga ba yung kakahoyan, mga prutas kung walang ulan? Yan ibiyaya sa atin ng Diyos, ng Allah. Di ba? At dahil sa ulan na ito, tumubo yung mga pananim. Kaya sabi ng Panginoon Diyos ng Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kaya huwag na huwag kayong magtambal sa pagsamba sa tagapaglikha. Dahil ito ay inyong nalalaman at nababatid. Kaya napakalinaw ng mensahe ng Islam mga kapatid. Wala tayong sasambahin kundi ang lumikha lamang sa atin. Yung pinagkautangan ng buhay natin. Kaya ang buhay natin kapatid, humarap tayo sa salamin, makikita natin yung tsura natin. May mata tayo nakakita, di ba? May ilong tayo nakakalangot ng oxygen para mabuhay tayo. May kamay tayo di ba? Subukan natin pinanganak, halimbawa bulag ka, wala kang mata. Ano mangyayari sa'yo? Di ba kawawa ka, di mo makikita ang ganda ng nilikha ng Panginoong Diyos, ang Allah. So ito yung mga biyaya mga kapatid. Kaya nga, alhamdulillah, nagpadala siya ng mga propeta para ibalik tayo sa pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Kasi nga ang pagsamba sa mga nilikhang bagay, sa mga Diyos-Diyusan, ito yung karumal-dumal na kasalanan na hindi niya mapapatawad. At ito ang dahilan kung bakit mababasa natin sa loob ng Biblia. Alam niyo ba mga kapatid kung ano yung number 1 na utos doon sa 10 Commandments? Yung 10 utos, di ba? Naalala niyo? 10 utos ng Diyos. Ano ba ang nakalagay doon sa una? Pinakaunang utos doon. May regalo tayo. Bawal pumatay. Nandoon yan, pero nasa mga panglima yan. Yung una at pangalawa, yung pinakamataas na utos doon. So, ang utos ng mga kapatid, sabi ng Diyos, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng iba pang Diyos maliban sa akin. Di ba napakalinaw? Huwag kayong sumamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Bininigan ng diin, huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos. Ito yung aral ng Islam. Na huwag tayong sumamba ng ibang Diyos maliban sa lumikha sa atin. Ang Allah.
Ito yung mensahe ng lahat ng propeta. Kaya pag sumamba ka kay Jesus, na ipinanganak ni Birhen Maria, isang tao lang, isang nilikha tulad natin, sumamba ka kay Maria, tao. Sumamba ka kay Buddha. Sumamba ka kay sa puno, sa bato, sa baka. Ito'y kasalanan na kung saan pagtalikod sa unang kautusan, pangalawang kautusan ng Diyos. At ito yung maraming tao na hindi nakakaalam dito. Mga tao nagsasabi, mabait naman ako, wala naman akong taong inagrabyado, siguro papasok ako sa paraiso. Mali, sapagkat ang pinakamalaking kasalanan, kawalan ng katarungan sa Diyos, yung magtambal ka sa pagsamba sa Kanya. Ano ang sabi ng Panginoon Allah? Inna sirka la dhulmun azim. Sabi ng Panginoon Diyos, katotohanan ng pinakamalaking kawalan ng katarungan, pinakamalaking kasalanan ay yung la dhulmun azim, ay ang pagtatambalan mo sa pagsamba ng tunay na Diyos. Yung sasabihin mo ang Diyos ay nanganak, si Kristo. Nang sasabihin mo ang Diyos ay nagkatawang tao kay Kristo, ang Diyos ay nasa persona, pangatlong persona ni Kristo, ito'y karumaldumal na kasalanan. Dahil ang Diyos ay Diyos, wala siyang katulad. Ang katangian ng Diyos ang Allah, siya'y nag-iisa lang, mga kababayan. Kaya yung paniniwala sa Diyos na ang Diyos ay tatlong persona, tanggalin niyo na sa puso na yan. Ito'y kasinungalingan. Sabi ng Diyos sa Quran, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad sa mga tao, ang Allah ay ahad, wahid. Ilan ba ang wahid? Isa lang. Kaya nga pag sumamba ka sa Diyos na sobra sa isa, mali na pagsamba doon. Dahil ang tunay na Diyos, nag-iisa lamang. Wala siyang katulad, wala siyang kagaya. Allahus Samad, siya ang sandigan ng lahat. Siya ang ganap. Ibig sabihin ng sandigan, mga kapatid, ng lahat tayong mga tao sumasandal sa Kanya. Lahat tayong tao umaasa sa Kanya. Di ba? Sino nagbibigay sa atin oxygen para mabuhay tayo? Siya. Ang Allah. Sino nagbibigay ng makain para mabuhay yung mga pananim? Ang Allah. So lahat tayo nakasalig sa Kanya. At ang Allah walang pangangailangan sa atin. Ang Diyos ay hindi nangailangan sa atin. Magdasal man tayo. Hindi natin magdagdagan ang Kanyang kapangyarihan. Kabanalan, kadakilaan. Tayo ang may pangangailangan sa Kanya. Naghahangad tayo ng kaligtasan, lalo sa kabilang buhay. Naghahangad tayo ng paraiso, di ba? Meron ba isa sa atin dito gusto ng impyerno? Wala. Naghahangad tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba? Ang paraiso. Kaya mga kapatid, ibalik natin ang karapatan ng dakilang tagapaglikha sa atin. Ang karapatan ng Diyos sa atin, ang sambahin siya, wahda, la syarika lah. Siya lamang na nag-isa, wala siyang katambal. Yun ang karapatan ng Diyos. At alam niyo ba kung ano ang karapatan ng Diyos? Ano ang karapatan natin, mga nilikha sa Diyos o sa Allah? Sabi ni Propeta Muhammad, na huwag tayong parusahan. Huwag tayong ilagay sa impyerno kung tayo ay hindi nagtatambal sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kaya mga isang tao, isang Muslim na namatay siya at nalalaman niya na walang ibang Diyos na marapat sambahin maliban sa Allah, papasok siya sa walang hanggang kaligayahan sa paraiso. Pangako ng Panginoong Diyos sa atin yan. Once na tayo ay kumilala sa Kanya, kaya nga ang syahada mga kapatid, ang pagpasok sa Islam, napakadali lang. Ang pagpasok sa Islam, ito yung tinatawag na syahada o tinatawag na kubinan. Ano yung kubinan? Kasunduan. Between us, between you and your Creator. Sa pagitan natin at sa pagitan ng lumikha sa atin, na wala tayong sasambahin maliban sa Kanya. At itakwil natin yung pagsamba sa mga nilikhang bagay. Once na nagawa mo yun, yung shahada na yun, sabi ni Propeta Muhammad, man kala la ilaha illallah, kal lisan min kalbihi dakal al-jannah. Sabi ni Propeta Muhammad, sino man ang sumaksi, nanumpa sa kanyang sarili, na buong katapatan, binigkas ng kanyang dila, na wala siyang Diyos na sasambahin, maliban lamang sa Allah, o maliban kay Allah, papasok siya sa paraiso. Allahu Akbar. Yan lang pala ang susi ng paraiso, kapatid. Napakadali sa isang susi ng paraiso, sumamba ka lang sa lumikha sa iyo. At layuan mo, tanggihan mo yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yan ang kaligtasan sa atin. Ano ang sabi ni Kristo? Maging sa Biblia, kung alam niyo yung Biblia,
John 17:3. Tinanong si Kristo ng kanyang mga disciples, Good Master, papaano ba kami makapasok sa buhay na walang hanggan? Eternal life, kaligtasan. Tinanong si Kristo ng kanyang mga disipulo. Ang sagot ni Kristo ay ganito. Nasa Juan mababasa. Sabi ni Kristo, at ito ang buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan. Salvation. Paano? Sabi ni Kristo, ang makilala ka. Ikaw ang tanging nag-iisang Diyos. Ikaw ang tunay. Ilan ba ang tunay? Isa. Yung nag-iisang tunay na Diyos. Yun ang sabi ni Kristo. Kapag kinikilala mo si Allah bilang tunay na Diyos ang lumikha sa atin, meron kang buhay na walang hanggan. Garantisado sa ating kapatid. Ang kaligtasan, sabi ni Kristo. At sabi ni Kristo sa kanyang sarili, ako si Kristo na kanyang isinugo. Pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili bilang isang sugo. Ano ba ang sugo? Siya ay isang propeta. Kaya mga kapatid, sa Islam, si Jesus Christ, minamahal namin, sinusunod namin, ginagalang namin, pinapamarisan namin, hindi kami matatawag na tunay na Muslim, maliban na mahalin namin si Kristo. Sundin ang kanyang mga turo. Bilang isa sa dakilang propeta, mensahero at sugo ng Allah. Nilagay lang namin si Jesus Christ sa tama niyang kalalagyan. Hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos, hindi siya Diyos na katawang tao, siya ay isang dakilang propeta. Katulad siya ni Moises, Abraham, Noah, Adan, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pari-pareha silang propeta. Walang pagtangi-tangi sa kanila. So si Kristo, kapag tayo nag-Muslim, hindi natin siya tinatakwil. Kasi ibang mga Kristiyano, akala na pag nag-Muslim ka, tatawagin ka ng Antichrist. Hindi, mali yan. Ako sa sarili ko, hindi ako mag-Muslim kung hindi ko mahal si Kristo. Tingnan yung balbas ko. Balbas na ni Ustad Khalid. Ba't kami nagpapahaba? Dahil ganyan ang itsura ni Kristo. Ayon sa inyong mga picture sa simbahan. Di ba? Kapag tinanggal namin ito, nahulugan ito, hindi na namin mahal si Kristo. Pag tinanggal yung balbas namin. Kasi siya ay isa sa dapat huwaran. Kasi propeta siya eh. Kaya nga ang Diyos, ang Allah, nagpadala siya yung Islam, pinadala na sa ating nilong Islam, na ito yung pinangalan ng mga propeta, na kung saan ang mga propeta, ang sino mo sumunod sa kanila, sila ay makakapasok sa paraiso. Hindi ito pinabayaan ng Diyos ng Allah. Nagpadala siya ng reliyon na tunay, ang Islam, at ipinadala niya ang mga propeta bilang gabay sa atin. Kaya tanongin ko kayo mga kapatid, sino ba ang dapat natin huwaran? Yung artista o propeta? Sino ba ang dapat huwaran? Artista huwaran. Balik ko matanong, sino ba ang dapat natin huwaran, pamalisan? Artista o yung mga propeta? Propeta, kasi pag artista, nagpupad yung mga artista magpupad din tayo. Bakit, di ba? Doon tayo bumasi, sumunod sa mga propeta. Mga propeta nagpapahaba ng balbas. So yun ang dahilan kung bakit nagpapahaba kami. Kasi sila yung kudwa hasana. Sila yung gumagawa ng mga mabuting gawain na dapat pamalisan. Pero nakakalungkot sa atin, pag mahabang balbas ka doon sa Pilipinas, anong sasabihin ng mga tao sa'yo? Terorista ka na. Di ba? O para ka ng kambing. So nakakalungkot. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang balbas. Ito ay nagpapatunay na sumunod ka sa Diyos, sumunod ka sa mga propeta. Sabi ng Panginoon Diyos, wa may iti o rasul, fakat ata Allah. Sino bang sumunod sa mga propeta, tunay na sumunod sa Diyos. Makakamit lang natin ang tagumpay mga kapatid kung tayo sumunod sa mga propeta. Kaya nga ang Islam, naniniwala kami sa lahat ng propeta. Walang pagtangi-tangi sa kanila. Kaya nga ang mensahe ng lahat ng propeta, ang sambahin lang, ang lumikha sa ating lahat na nagsugo ng mga propeta. Kaya nga sinabi ng Panginoong Allah, Quran, Huwalladhi arsala rasulahu bil huda. Siya ang nag-iisang Diyos, ang Allah na nagpadala ng mga propeta at mga sugo bilang gabay. Gabay sa atin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, ng Allah. Nagpadala ng mga propeta para maging gabay sa atin. Wadinil haq. Pinadala din niya ng relihiyong katotohanan. Totoong relihiyon. Ano ito totoong relihiyon? Ito yung relihiyong Islam mga kapatid. Liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musrikun. Na kung saan magiging ibabaw ang Islam sa lahat ng mga piki at huwad ng mga relihiyon na yun. Na nagkalat sa mundong ibabaw na ito ay itinatag ng mga tao. So ang Islam
Nang nagtatag dito, hindi tao, kundi ito ay galing sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. Kaya nga sabi niya, inna dina indallahil Islam. Katotohanan ang reliyon na galing sa Allah, galing sa Diyos, walang iba kundi ang Islam. Kaya hindi siya tatanggap ng relihiyon sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom, maliban ang Islam lamang. Kaya nga sabi ng Allah, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi ng Diyos, ang Allah, ang sinumang maghangad ng ibang relihiyon, magnais ng ibang relihiyon, sumanib, maliban sa Islam, ito'y hindi tatanggapin sa kanya. At doon sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga taong nangalugi, mga taong talunan. Yung taong talunan sa kabilang buhay, saan mapupunta mga kapatid? Kasi dalawa lang ating papatungan sa kabilang buhay. Dalawa naghihintay sa atin na tirahan natin. Paraiso, impyerno. Yung mga taong talunan, saan mapupunta? Sa impyerno. Gustuhin ba natin na tayo mapababilang sa impyerno? Tao sa impyerno? Hindi. Kaya mga kapatid, ang Panginoong Diyos, ang Allah, nagbigay ng 200. Sabi niya, وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْنِ. Nagbigay ako sa inyo ng 200. Daan patungong paraiso, matuwid. Daan patungong impyerno. Baluktot. Diba? Jannah, paraiso, Jahannam, impyerno. Saan natin gusto dito? Jannah. Sa paraiso. Kasi ito yung minimithi natin kasi ang buhay sa mundong ibabaw, pagsubok lang sa atin ito. Kaya nga sabi ng Panginoon lang sa Quran, "Ahapahasibtum anama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un?" Akala nyo ba sa inyong mga sarili na kayo nilikha ko para naglalaro lang kayo sa mundo? Na hindi kayo magbabalik sa akin? Magbabalik tayo sa tagapaglikha mga kapatid. Kaya nga pag may Muslim namatay, sinasabi namin mga Muslim, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Tunay na tayo ay nagmula sa Allah, sa tunay na Diyos na lumikha sa atin, at tunay din na magbabalik sa Kanya. Tunay na magbabalik tayo sa Kanya. Di ba? So mga kapatid, bago tayo magsisi sa kabilang buhay, bago mangyari sa atin mahuli ang lahat, magbalik loob tayo sa tunay na Diyos. Sumamba tayo sa tunay na Diyos. Kaya, kung sino sa inyo dyan na nagnais ng kaligtasan, dahil nakasalalay dito ang ating kaluluwa, kung sino sa inyo dyan na nais magsamba sa nag-iisang tunay na Diyos, na hindi kayo magkambal sa Kanya, kaya nyo ba mga kapatid na sambahin ng tunay na Diyos, si Allah, na hindi kayo magbibigay katambal sa Kanya sa pagsamba? Kaya nyo ba? Sinong kayo sumamba sa nag-iisang Diyos na hindi kayo magtambal sa Kanya? Siya lamang ang sasambahin nyo. Kaya nyo, di ba? At kaya nyo bang paniwalaan ang lahat ng mga propeta, kabilang na si Moises, si Jesucristo at si Muhammad? Kapag kaya nyo yun, 2 yaon, nasa inyo na ang susi ng paraiso. Yun ang susi ng paraiso, napakadali. Kaya yung pagyakap sa Islam, pagiging Muslim, walang maraming seremonya dito. Hindi nyo na kailangan na ilublob kayo sa tubig. Hindi nyo na kailangan na dalhin sa simbahan para bisik-bisikan. Hindi nyo na kailangan na ninong-ninang. Walang maraming seremonya dito. Ang kailangan lang yung kasunduan sa pagitan ninyo, sa pagitan ng lumikha sa atin, si Allah, na wala kayong sasambahin kundi siya lamang, nag-iisa. At kapag nasa puso na yun, binigas na yung dila, tunay na nasa inyo na ang kaligtasan. Nasa inyo na ang paraiso. So inshallah, baka si Ustad Kal mayroon pang idadagdag. Inshallah. Nilalive ka doon, no? Ha? Nilalive ka doon, nakikita dito. Ano? So, may idadagdag ka pa. Kung may tanong kayo mga brothers, ha? Huwag kayong mag-atubili, ha? Please lang. May mga regalo tayo dito. So, bigyan din sa Ustad Kal pagkatan na magbahagi din. Assalamualaikum. Sa kumula po. Andam. Ito na, masakit yan. Bigyan niyo ako kahit mga ilang minuto, ano? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga brother, dito sa mundo, may pinakamalaking regalo na pinakamainam, na hindi kayang tumbasan ng kahit anong merong kayamanan dito sa mundo. Yan ang magandang balita ngayon. Ang topic ng ating usapin ngayon sa loob ng 10 minuto ay
paano tayo magtagumpay dito sa mundo. Si Imam Muhammad bin Wahab rahimahullah, nagbigay siya ng 4 na kataga sa banal na Quran, at 3 kataga sa banal na Quran, na kapag ito'y ati isa na buhay, kailanman hindi tayo mapabilang sa mga taong talunan o lugi dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Sabi niya, una, kailangan magkaroon tayo ng kaalaman. Sabi niya, al-ilm wa huwa marifatullah, marifatun nabi, marifatul din al-islam bil adillah. So ito yung ating tatakay sa loob ng 10